alam mo, dahil sa pagpayag mo, na yung papel na yun, yun ang kapareho ng sinumpang salaysay na ibinigay ni testigo, mas Caranyas ba yun? Las Cañas attorney. Las Cañas. Hindi mo nga naprubahan pa kung yun nga ba ang laman nun, pareho ng laman nun. At hindi mo maaaring magtestigo na totoo yun kasi wala ka namang personal na kaalaman doon. Yun lamang na walang personal na kaalaman ng isang testigo sa isang bagay na tinitistiguan niya, dapat hindi nakakapasok yun. Mr. Cheese. Gagawin na kitang palaman ng sandwich eh. Pambira ka talaga oh. Ay nako, Cheese. Sayang ang paghanga ko sa iyo. Sinira mo. Ayan. Pero alam niyo po, Attorney Sal, masaya ang defense team ni VP Sara nga matapos naging unang bahagi ng kanilang cross-examination sa NBI. Ito nga ay nangyari din nung kahapon sa ikawalong araw ng impeachment trial. Alamin natin yung buong detalye sa report ni Jason Rubico. Ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nakuha nila ang ilan sa kanilang mga layunin sa pagtatanong kay NBI Director Melvin Matibag at meron pang ilalatag na mga issue sa pagpapatuloy ng cross-examination. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa cross-examination ng defense team ang prosecution witness na si NBI Director Melvin Matibag sa pangunguna ni Attorney Mark Binluan. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, naging maayos ang unang bahagi ng kanilang cross-examination kay Matibag. Aniya, nakamit nila ang ilan sa kanilang mga layunin at meron pa silang mga puntong ilalatag sa pagpapatuloy ng cross-examination. For this first half of the cross-examination, we were able to again meet our targets. So masaya naman kami sa nangyari, but definitely hindi pa tayo tapos. So itutuloy pa natin tomorrow and we'll see how things go. Meron tayong mga hindi pa nailabas kanina. So hopefully mailabas natin lahat tomorrow. Attorney, para lang dun sa... Sinabi rin ni Poa na layunin ng depensa na subukan ang kredibilidad ng testigo at alamin kung may personal itong kinikilingan. Aniya, mahalagang matiyak na walang baya si Matibag dahil maaari itong makaapekto sa kanyang testimonya at sa isinagawang investigasyon. Ang point namin talaga is to test the credibility, test kung may bias man o wala. That's why meron kami mga presenta na mga bagay-bagay kanina. I don't want to specify, but nakita nyo naman, napanood naman natin, no, that we were really just testing the credibility at kung may personal bias yung witness, because that will, syempre, affect, you know, yung integrity nung kanyang naging testimonya, or at least yung pagsasagawa ng investigasyon. But whether or not we were able to show that, I think that's really for the impeachment court's appreciation. Samantala, tumutol naman ang defense team matapos basahin ni NBI Director Matibag ang ilang bahagi ng payag ni Arturo Las Cañas. Ayon sa depensa, hindi maaaring tumestigo si Matibag tungkol sa naturang dokumento dahil hindi siya ang gumawa o lumagda rito. Sinabi ni Poa na ikinagulat ng depensa ang pagtalakay sa dokumento ni Las Cañas dahil hindi umano ito kabilang sa Article 4 ng impeachment complaint na kasalukuyang dinidinig ng impeachment court. Kanina, yung may mga bagong points na na-raise during the direct testimony of Director Matibag, katulad nung Las Cañas alleged Las Cañas statement. No? I'm not calling it an affidavit because we're not sure who signed it, for one. And second, definitely it was not notarized, so which is not conform to what an affidavit should be. So we're calling it just a mere statement. But yun kasi, although admittedly it was attached, no? I think it was attached to the former Senator Trillanes' affidavit, but it was under Article 2 dapat, and not under Article 4. Dahil dito, sinabi ni Poa na humiling sila ng karagdagang oras upang mabusisi ang nasabing dokumento at makapaghanda ng mas angkop na mga tanong sa pagpapatuloy ng cross-examination. Nagpasalamat din aniya sila sa impeachment court sa pagpayag na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanong sa susunod na araw ng paglilitis. So we wanted time to go over the 100-something page affidavit just to make sure we're able to intelligently ask
cross questions. So that's why we decided that we would try to seek the permission of the Honorable Impeachment Court if we could have a continuance, meaning kung pwedeng ituloy na lang namin bukas yung cross. And thankfully, we are very thankful to the Impeachment Court na napagbigyan naman po yung ating request. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, yan po yung naging reaction ng defense team sa naging cross-examination nga nitong kay NBI Director Matibag. Pero, naalala ko po doon sa sinabi niyo last time, Attorney Sal, na yung mga ginawang witness ng prosecution, mas nagbibigay ng advantage doon sa depensa kasi nga, na ano nga yung mga kanilang ginagawang, hindi naman sa pagsisinungaling, pero yung ginagawa nilang pattern with regards sa pagsasagot nila sa mga katanungan. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, nakatulong din somehow sa defense team yung mga sinabing sagot ni Director Matibag kahapon? Hindi ba sinabi ko na kanina na wala nga kredibilidad ng sabi po kalokohan lang mga sinasabi niya. Ang tingnan po natin, yung kamalian naman itong presiding officer. Kaya ako sinabing walking disaster catches pagdating sa pag-preside. Kasi gaya ng mga sinabi ko na noon, pinapayagan mo magtalumpati yung mga prosecution lawyer upang ilatag nila yung kaso nila sa pamamagitan ng kanilang mga speeches, hindi sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pangalawa, kahapon may ginawa na naman siyang kamalian. Malaking kamalian sapagkat pinayagan niya na ipasok ang isang papel. Papel. Sinasabi, affidavit. Yes. Pero nakita na unang-una, hindi isang affidavit. Hindi sinumpa ang sanaysay. Kasi hindi nga nakapirma yung sinusupposed to be gumawa ng mga pahayag. Pangalawa, hindi nagparyado. Pangatlo, hindi naprobahan na yun mismo yung di umanong affidavit na ipinail sa ICC. Sinabi lang na yun. Pero walang prueba doon. Hindi rin naprobahan kung yung papel na yun exactly the same doon kung anong laman nun, yun din ang laman. Hindi lahat naprobahan niya, pero itong pambihirang presiding officer na ito, na kung hindi ito sobrang bias na hinahayaan na magpropaganda ang prosecution, ito'y walang alam sa pag-preside. Pero papayagan mo na pumasok ang isang papel tapos magiging paksain sa impeachment hearing. Hindi po ba iyon hindi lamang paglaban sa mga prosedimento sa ilalim ng rules of law? Kung hindi, hinahayaan mo sa pamamagitan ng pagpasok ng ganong mga papel na sinisiraan si Inday Sara, tinutulungan mo ang prosecution. Ano bang tawag mo doon? Tapos tuloy, eto, kaya nagrereklamo sila. Nagrereklamo na mahaba ang impeachment. Tagal daw. Kasi nga itong presiding officer, siya mismo ang nagpapatagal. Pinagbibigyan niya ang mga kamalian, irregularidad ng mga estilo ng prosecution lawyers. Pinapabayaan niya rin ang pamamaraan ng pagtatanong na paulit-ulit. Pagsagot ng testigo, ulitin bago magtanong. Paulit-ulit lang. Kaya tagal. Pangatlo, pinapayagan niyang pumasok na ebidensya ang papel. Tapos, ang kanyang ang kanyang katwiran, hindi ho. Yan papayagan ko. Pero hindi ho nangangahulugan na totoo lahat ang sinasabi niyan. Bahagi lamang yan ng pahayag ng testigo, Jesus Maria Joseph Chis. Alam mo, yung nanonood, hindi nila tinitingnan yan yung katotohanan o kasinungalingan ng payag. Ang naririnig lang nila at ang titingnan nila, yung mga sinabi na paninilaw, sinabi pala ganito.
Ano kaya, naku. Madalit sabi, hinuhusgahan na yan. Pati yung mga senator judges dyan. Tao yan eh. Di ba, kasi kagaya niya, pinaniwala mo dahil sa pagpayag mo na yung papel na yun, yun ang kapareho ng sinumpang salaysay na ibinigay ni yung testigo, mas Karanyas ba yun? Las Cañas, attorney. Las Cañas. Hindi mo nga naprubahan pa kung yun nga ba ang laman nun, pareho ng laman nun. At hindi mo maaaring magtestigo na totoo yun kasi wala ka namang personal na kaalaman doon. Yun lamang na walang personal na kaalaman ng isang testigo sa isang bagay na tinitistiguan niya, dapat hindi nakakapasok yun. Mr. Cheese. Gagawin na kitang palaman ng sandwich eh. Pambira ka talaga oh. Ay nako, Cheese. Ayan. Sayang ang paghanga ko sa iyo. Sinira mo.